naman talaga, I guess because binibigay mo yung buong sarili mo dun sa project. You want to do well. Talagang pag gumagawa ka ng soap, kahit na wala kang taping, yung utak mo nandun sa soap eh. You played several roles na in the past, and now it's your first time being a kontrabida. So how was the experience, and do you think you're better as a bida or kontrabida, or what's your take sa ganitong experience? Thank you. Ako po, ayoko kasi ikahon yung sarili ko eh. Gusto ko, sana both pwede. Para hindi rin na-predict lagi ng tao kung ano yung gagawin mo. Ako nga kapag binibigyan ako ng role, talagang iniisip ko, paano kaya ibahin yung hair ko? Or magpaitim kaya ako? Yung mga ganun, parang kala mo ibang tao yung gumanap. With Zarina, na-enjoy ko siya kasi nga natatawa din ako sa kanya sa pagkamaldita niya eh. Tsaka hindi kasi siya palaging galit. Minsan meron siyang pang-asar lang talagang hirit na gano'n. So, feeling ko pumapasok ako sa mundo na malayong-malayo sa usual ko. So, ang sayang pumunta ng set, ang saya ma-experience yung mga bagay na yon. At the same time, enjoy ko rin yung nadadamitan ako ng iba-ibang looks for this, yung mga ganyan. And parang nakikita ko rin na kumbaga, since kailangan meron kang angst lagi, parang may nadidiscover din ako sa sarili ko na, pwede palang galit pero ganito. Or pwede palang naiiyak ka pero minamask mo lang as matapang ka pa rin. Yung mga ganun, meron ako mga nararamdaman na dito ko unang nararamdaman. Kasi nga, nanggaling ako sa palaging ape, maliit, ganyan. So, yun. Paano mo yun na-shift yung character mo from Sisa to Charina? Maraming review at workshop. Kasi nga, medyo na-absorb ko ng gusto yung Sisa. So, kailangan ko talagang ipagpag siya and kailangan kong, feeling ko para ma-portray mo isang role, kailangan ma-in-love ka sa kanya. Kailangan maging protective ka sa kanya. Yung ganon, para mailaban mo talaga siya. So, parang in-appreciate ko si Zarina, hinanap ko yung pinanggagalingan niya, yung puso niya. So, yun yung lagi nasa utak ko palagi. Na para at least, kapag kami ginagawa ko, hindi ko lang siya basta ginagawa. Alam ko yung reason behind, or pag may binibitawan akong linya, alam ko kung saan nanggagaling si Zarina. So, ang saya po nung journey na to for me. And natutuwa din ako sa mga feedback ng mga tao. Oo, lalo nung medyo tatapatan na kami ni Stella. So, at least... How is working with Bea? Magaan. Kasi hindi niya pinapa-feel sa'yo na parang hindi mo siya ma-reach. Kahit yun naman talaga yung feeling namin lahat, di ba? Nung pumunta kami sa set. Hindi, pero meron siya, promise, meron siyang very, warm siyang tao. Mahilig siyang makipag-usap. So, magiging at ease ka sa kanya bago pa mag-start yung eksena. Nakakaaliw ko nakikita yung gigil nila. Lalo na pag nagre-react sila habang ume-ere. Kasi madalas yung pag naaabutan ko siya sa TV, gusto ko tinitingnan yung comments sa social media kasi very fresh yung ganun. And kung pwede makapag-reply ka, kasi nga, nakakatuwa rin na ganun sila ka-apektado dun sa soap. So sa ngayon, I guess the more sila mainis sa atin, the more okay. Pero ako, I think ang pinaka #1 critic ko sarili ko eh. Chine-check ko wala akong nami-miss na episode sa lahat ng ginawa ko. Kasi, syempre, gusto mo kasing maging magaling, gusto mong mag-improve, so, lagi mo chine-check yung sarili mo, ganyan. So, tingnan natin, kasi itong mga susunod talagang feeling ko, mas kagrabe yung inis nila sa bawat character. Kasi mayayanig na bawat character eh. And makikita mo rin yung growth nila, yung maturity nila. Nakakaramdam naman talaga, I guess because binibigay mo yung buong sarili mo dun sa project. You want to do well. Talagang pag gumagawa ka ng soap, kahit na wala kang taping, yung utak mo nandun sa soap eh. Kung ano pa bang pwede mong madagdag, paano mo pa siya mapaganda. Tsaka kasi emotions and real na experiences yung binabalikan mo din. So talagang makakaramdam ka talaga nun.
Pero sa akin, how I deal with it, syempre family, looking forward ako lagi sa time with my family. Gusto ko rin na binibigyan ng oras yung sarili ko. Parang I think important yun na hindi naman kailangan magpaspa ka or gumawa ka ng something na mahal. Minsan kahit sa bahay lang, yung quiet time lang, matreat mo lang yung sarili mo, madistansya mo lang yung sarili mo from social media, from work mo, from all the noise. So, ganun, very, very conscious po ako dyan sa mental health ko. Actually, every day, maaga ako gumigising kasi important sa akin yung morning routine ko na bago mag-start yung araw, nagawa ko na yun, nakapagbasa na ako, nakapagdasal na ako, take time ako maligo, ayusan yung sarili ko, yung ganon. So, sana lahat magkaroon ng something na pwede nilang puntahan lagi para nga hindi nila ma-feel na ayaw na nilang ipagpatuloy. Especially if it's something like this na something you're very passionate about.